In this video ay sasagutin natin ang tanong ng isang follower. Paano daw napangalanan nitong si Rimuru sa Veldora nung una pa lang? Slime nga lang itong si Rimuru nung time na yon. Well, slime pa din naman siya ngayon. Pero of course, sobrang lakas niya na slime compared nung una. So paano nga napangalanan nitong si Rimuru sa Veldora nung time na yon? Mas malakas ito sa kanya. Ang sagot, hindi kasi si Rimuru ang nagpangalan kay Veldora. Nung una pa lang, nagpakilala na itong si Veldora na siya nga daw ang Storm Dragon na si Veldora. Ibig sabihin, may pangalan na agad siya. Ang pangalan niya na Veldora ay nasa kanya na bago niya pa makilala itong si Rimuru. Sa loob nitong Sealed Cave napag-usapan nila na i-devour nga nitong si Rimuru itong si Veldora. Then i-analyze niya ang unlimited imprisonment nito sa loob ng kanyang stomach. Pero bago siya magpa-devour kay Rimuru, sinabi niya na bibigyan niya daw muna ito ng pangalan. Nung time na yon, nameless monster pa itong si Rimuru. Si Veldora ang nagbigay ng pangalan sa kanya at hindi si Veldora ang binigyan niya ng pangalan. Sinabi lang ni Veldora na isipan din daw siya nitong si Rimuru ng pangalan. Pero hindi ibig sabihin nun nangyari yung process ng naming ng isang monster. Nung nag-iisip itong si Rimuru ng isang astig na pangalan, naisipan niya na kailangan somehow connected ito sa Storm Dragon. Kaya naisipan niya ang pangalan na Tempest, na by definition a violent windy storm. Nung sinabi na ito nitong si Rimuru kay Veldora, itong si Veldora mismo ang nagpangalan sa kanyang sarili, na starting this day forward daw, Veldora Tempest na ang kanyang pangalan. From this day onward, I am Veldora Tempest! Yeesh, you scared me for a second there. Kung mapapansin natin, may Tempest din sa pangalan itong si Rimuru, which is Rimuru Tempest nga. Sabi ni Veldora, ito daw ang kanilang family name. Ibig sabihin daw nito, sila ay equals. Pero again, ay hindi si Rimuru ang nagpangalan kay Veldora. Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung paano ba nag-i-spawn ang isang monster. At ang gagawin natin na example dito ay ang ating anime protagonist na si Rimuru. Alam natin na itong si Rimuru ay isang reincarnation kasi ito nga yung title natin. That time, I got reincarnated as a slime. Pero saan ba siya nag-spawn? Kung mababalikan natin, nag-spawn siya sa may Sealed Cave, kung saan merong dense concentration ng aura ng Storm Dragon na si Veldora. Actually, maaaring isa ito sa mga dahilan kung bakit malakas ang pagkaka-slime nitong si Rimuru. Kasi sa pagtaas ng concentration ng Magicule sa isang area, paglakas din ng mga monsters na pwedeng mag-spawn dito. Kaya naman, ang mga human cities ay protected ng multiple layers of barriers. Inire-regulate ng mga barriers na ito ang concentration ng Magicule sa may hangin para walang randomly na mag-spawn na monster sa kalagitnaan ng kanilang mga cities. Sa video naman na ito, pag-uusapan naman natin kung bakit sa tingin ko i-devour pa din itong si Rimuru, itong si Velside, kahit nasa kanya na ang Dragon Factor nito. Currently kasi, sa may volume 20 ng Tensura Light Novel, na-devour na nitong si Rimuru ang Storm at Scorch Dragon. At dahil dito, meron na siyang kakayanan na maisamon itong dalawang ito. Ibig sabihin, anytime at anywhere, pwede niya na maging backup itong dalawang ito kapag kinailangan niya. Kaya I think, may idagdag itong si Velside sa mga ito. At ang isa pa sa mga dahilan ko, kasi magdadagdag ito ng malaking amount sa existence points nitong si Rimuru. Ang nakashow lang na current existence points nitong si Rimuru around 10 million lamang. Kasama na dito ang kanyang Dragon Blade. Pero hindi talaga ito ang totoong existence points niya. Makikita lang natin ang full strength nitong si Rimuru kapag ini-deactivate niya na ang True Dragon Release. At kapag ginawa niya ito, mawawala itong si Velgrind at Veldora. At parehas na may idagdag ang dalawang existence value nitong dalawang ito sa existence value nitong si Rimuru. So instead na 10 million, maaaring umabot ng 200 to 250 million ang kanyang overall na existence value. Baka maraming nagtatanong dito kung naiganti ba nitong si Rimuru, itong si Shizu kay Demon Lord Leon Cromwell. Kasi nga, ang alam ng mga anime at manga fans ng Tensura masama itong si Demon Lord Leon Cromwell. Kasi ito daw ang dahilan kung bakit naghirap itong si Shizu. Pero hindi talaga ganon ang mga pangyayari. Inilagay ni Leon Cromwell itong si Ifrit kay Shizu para ito ay makasurvive. Kasi kung hindi ginawa yun ni Leon Cromwell, mas maaga sana na namatay itong si Shizu. Ang problema lang, hindi kasi tinanggap nitong
nitong si Shizu itong si Ifrit at hindi sila nagkasundo. Hindi sila naging in good terms. Kung naging maayos lang sana ang samahan nilang dalawa, buhay at malakas sana itong si Shizu. Pero again, ay balik tayo sa may tanong, kung naiganti ba nitong si Rimuru? Ang sagot ay oo. Nagawa ni Rimuru na maisuntok ng isa sa muka itong si Shizu kay Leon Cromwell, pero hindi lumaban itong si Leon kay Rimuru. Hinayaan niya lang na maiganti ni Rimuru si Shizu sa kanya para maging in good terms silang dalawa. Sa panahon kasi na ito ay kailangan nilang magtulungan at makuha ang tiwala ng isa't isa para mapigilan ang nagra-rampage na si Kronoa na sinasabing kasing lakas ng isang true dragon. By the way, nag-upload na nga pala ako ng continuation ng series para sa mga members. Bumabawi ako sa mga members ngayon at bala ko na ibalik yung 7 videos na advanced na perks for the members.